Ayon sa interview ni Manuel Marquez sa ES News, wala daw kwenta itong kalaban ngayon ni Canelo Alvarez na si William Iscal. Isang IBF champion nga daw si William Iscal pero isang nobody. Marquez feels that Canelo needs to fight good opponent and he does not support his decision to face IBF super middleweight champion Iscal. Mangyayari na po ang laban ni Canelo versus Iscal sa May 3. Bakit kaya nasabi ni Marquez na isang nobody itong si William Iscal? Tinanong din si Marquez ang paparteng na laban ni Canelo kontra Terence Crawford. Sabi ni Marquez, isang magandang laban ito pero dalawang division daw ang kailangan akyatin ni Terence Crawford. Kaya delikado daw dito si Crawford. Pwede daw manalo si Canelo dito by knockout. Sobrang lamang daw si Canelo dyan kay Terence Crawford. Tinanong din si Juan Manuel Marquez tungkol sa magiging laban sana ni Canelo kay Jake Paul. Sinabi naman ni Marquez, I don't like to see those types of fight. A YouTuber against a real boxer. I don't like it. So pera lang daw kasi ang habol ni Jake Paul kay Canelo Alvarez. Kaya hindi siya papabor sa ganitong laban. So ano ang reaksyon nyo sa opinion ni Juan Manuel Marquez mga tol? Tinawag niya na nobody si William Iscal. Sinabi rin na isang good fight kay Terence Crawford pero sobrang lamang si Canelo. Hindi rin pabor si Marquez kung lalaban si Canelo kay Jake Paul. Sa iba pang balita, kinumpirma na po ni Haring Turkey ang trilogy ni Bivol versus Beterbiev. Kung manalo raw si Dimitri Bivol ngayong rematch, magkakaroon pa yan ng trilogy. Pero kung manalo ulit si Beterbiev, siguradong wala ng trilogy. Baka posibleng si Beterbiev na ang mga kalaban ni Canelo Alvarez. Pero marami nga pong nagsasabi kung hindi man-knockout si Dimitri Bivol, malamang ibibigay na sa kanya ang panalo via decision. Nagkulang lang daw si Bivol ng performance sa kalahating round, kaya binigay ng hurado kay Arthur Beterbiev. Pero kung kakayanin daw ni Bivol na ma-maintain ang kanyang performance mula simula hanggang sa matapos ang laban, posible daw na makuha na niya ang panalo sa decision. Wag lang man-knockout mga tol. Sa ibang banda naman, The Monster na Oya Inoue excited na ulit na lalaban sa Amerika kontra Picasso. Nakahanda na raw ulit si Inoue na ipakita ang galing sa US. Matagal na rin na hindi napalaban si Inoue sa Amerika mga tol. Huling laban niya ata sa Amerika kontra Michael Dasmariñas. So abangan natin ang muling pagbabalik ni The Monster Inoue ngayong June. Marami din nagtatanong mga tol, kamusta na raw si Cuadro Alas Casimero, kailan daw ang laban? Sa ngayon wala pa tayong balita kay Cuadro Alas mga tol. Wala pang balita sa ngayon kung may promoter na siya. Sinasabi na pinag-aagawan ng promoter si Cuadro Alas. Kaya malamang meron din kukuha sa kanya mga tol. Abangan lang natin.